sa EDSA Shrine. September 30. Nakita ko ito kay post ni Attorney Trixie. Ladies and gentlemen, marami na po ang ngayon announcement na kung ano-anong rally. Okay? So, sana umantabayan lang kayo sa mga lehitimong vlogger ng mga Duterte supporter. Wala nang iba. I mean, banateros. Alam nyo naman yan. Hindi po kami mag-a-announce dito na alanganin ng mga gathering. Ayaw na ayaw. Kaya sa matter of fact, I hate solicitation and everything. Ayoko yan. So, maaasahan nyo na i-announce namin dito yung mga lehitimong rally, lehitimong pagtitipon at protesta. At gayon pa man sa mga kilala ninyong mga vlogger na sila Attorney Trixie Cruz Angeles. Yang mga lehitimo na yan, nila Joey, sila ho yung mga nag-a-announce ng lehitimong rally na walang hingi ang magaganap. Okay? At ito pa, meron pa tayong final na plano ng mga demonyong nahuhuli na. Itong nakita niyo itong post ni Madam Lorraine na sinare ni Kifi. Ito po ay ang kanilang pag wala na talagang resort na mangyayari. Halimbawa, masisi na talaga yung kanilang pinuno. Tamaan na. Kasi ganito, ikikwento ko lang sa inyo. Kung sakaling lumaki ang mga pagtitipon, kung sakaling magkaroon ng pagpapalit ng presidente, ang makikinabang walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tama, mali. Billions of money ang nakurap. Billions. Alam naman natin ang mga rallyista, lalo na yung mga makakaliwa na yan, nababayaran ng mga leaders niyan. They can be paid. Billions ang nakurap ng mga demonyo. Pwede silang magbayad ng billions sa mga leader to create chaos in our country and remove the president. They can do that. The problem is the sitting vice president is a Duterte. So therefore, ayaw nila nun. Kasi, itong demonyo na ito, di ko na lang papangalanan. Hindi siya papayag na maupo ang presidente si VP Sara Duterte. Magandang araw po sa inyo, mga ka-reaction bay. Ako po si Reaction Bay. Ito po mga ka-reaction, sabay-sabay po nating panoorin at sabayan nating reaksyonan sa comment section. Alright, panoorin natin ito mga ka-reaction at mag-comment kayo sa comment section, at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. I am not Filipino for nothing. Ayan, at mahalin po natin ang sarili nating bayang Pilipinas. Eto na po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-usapan na po natin ng may init na balita ho dito sa ating bayan. Grabe ho, ladies and gentlemen. Ang tindi ho nang nangyayari. Kailangan nyo ho talagang subaybayan at bantayan ng bawat galaw kasi ho, mga kababayan, ngayon po ay may matinding nangyayari. Yan ay papaliwanag ko sa inyo. May matinding pangyayari na nililihis ang tunay na issue. Naku po. Alam mo ito lang masasabi ko sa inyo. Magaling talaga itong mga hindot na ito. Magaling ho silang magbayad, gumamit at kung ano-ano pa. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago yan, ladies and gentlemen, ito muna ang pag-usapan natin. Itong issue po na kung saan pinangalanan na sa wakas ay pambihirang buhay. Ang tagal!
Ang tagal na natin tong inaantay, di ba? Kasi alam nyo, ilang beses na natin pong sinasabi na itong si Magalong, tila ang daming alam mo, minsan naiirita na ako dun sa mga... Hindi ko kay Magalong ako naiirita. Naiirita lang ako dun. Meron kasi ako nabasa, isa na namang post ng isang journalist, vlogger, radio announcer, na mamaya may pasabog ako. Tanginang yan, shit. Hindi ko pa sabihin. Hindi kayo nabibuisit pag yung mga jowa ninyo tsaka yung mga asawa ninyo, di kaya yung mga kaibigan ninyo may ganyan. Mamaya may sasabihin ako sa'yo matindi, grabe. I mean, kung gusto mo sabihin mo na kagad, di ba? Hindi yung mamaya sasabihin ko sa'yo, may matindi ko sasabihin sa'yo, grabe ito, grabe. Anak ng weteng. Wag mo nang pasakalihan, di ba? I mean, ang dami mo pang intro eh. Ano ka? Ang dami mong para bagang si Dolphy ka ba? Tsaka yung gitarista ni Dolphy? Sumalangit nawa. Hindi, di ba? Yung gitarista ni Dolphy, alam niyo yung pelikula dati na ang daming intro, ang tagal. Ang daming ganun eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala ka pa sasabihin, sumat up ka na lang. Di ba? Minsan, yung mga politiko natin, pumapasok din sa ganitong klaseng estilo ng pagpapahayag eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala ka munang sasabihin, sumat up ka na lang muna. Tama, mali. Finally, ito po si Magalong nagsalita na, di ba? Finally, nagsalita na rin po ito si Magalong at meron na po siyang binitawang pahayag na kung saan talagang sinabi na niya kung sino ang dapat managot, okay? Sa issue ng mga flood control project. Ayan na yung pag-uusapan natin. At ayan nga po yung sinabi niyang walang iba kung hindi po si... naku, kailangan pa ba natin yan? Nauna na iba eh. Nauna na eh. Wala na, tapos na. Yung excitement. Hindi, totoo naman, ladies and gentlemen, nauna na, nasabi na nung iba na walang iba kung hindi si, di umano, allegedly, si Speaker Romualdez at saka si Zaldico ang talagang punot dulo nitong korupsyon pagdating sa mga budget natin. Hindi lang sa flood control. Yan po yung sinabi ni VP Sara Duterte. Sinigundahan naman ni Tiangco yung kay Zaldico. Hindi yung kay Romualdez, ha. At ito namang si Diskaya, siya mismo nagsabi bilang witness. Mismong narinig niya sa mga congressman na humihingi sa kanya na ito'y para kay Speaker Romualdez, ito ay para kay Zaldico. So, sinabi na nila. Okay, ngayon, ngayon si Magalong, nagsalita na rin. Okay? Finally. Ito, pasok. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung... Finally, tinanong, di ba? Walang kaduda-duda yan. Kasi tinanong kung yung mga congressman ba ay, o mga mambabatas ba ay involved. Ang sagot niya, walang kaduda-duda yan. At ito nga, ayaw pa nilang banggitin yung kanilang mastermind. Sa mga mastermind nila dyan, si Zaldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Si Zaldico, di ba? Hello, Zaldico. How are you? I miss you. Kamusta ka na? Sabi ko sa'yo kinantil mo yung anak ni Lord. Hindi, alam mo, hindi po ako nagmamalaki na mga ganito nangyayari Ayoko po kasi as much as possible, ayokong sabihin karma ito, ayokong sanang sabihin na kagagawan mo ito. Pero gayon pa man, sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos ay mananatili yan sa puso ng bawat isa. Ano yon, mga ladies and gentlemen? Sabi doon, lahat ng
nakatatago. All that it is hidden shall be revealed. Yan ang ano dyan. Ibig sabihin, lahat daw ng, sa Tagalog, lahat ng sikreto, di ba, ay lalabas at mabubunyag. It will come to the light eventually. Kaya nga, alam nyo, ladies and gentlemen, hindi porket walang nakakita ngayon o di kaya walang nakaalam ng ginagawa mong kasalanan o kawalang yan, lalong-lalo na sa bayan, na ang inaapi mo ay hindi lang naman iisang tao o hindi napakaraming tao at ang apektado dito ay hindi lamang iisang buhay. Ito'y kumikitil ng buhay ng mamamayang Pilipino, lalabas yan at lalabas. Bakit? Kasi ang Panginoon po, mahal niya ng tao . Lahat ng tao, mga Pilipino, mga ipalahi, human being, kaya nga po siya namatay, di ba? Kaya nga po siya bumaba at namatay para sa ating lahat, ay dahil mahal niya nga ho tayong lahat. Ngayon, kung aapihin mo ito, yan ay bebuelta sa'yo, ika nga. Kaya alam mo, naalala ko, eto grabe yung ano ngayon, trending po itong si yung Kirk na binaril sa Amerika. Grabe ho, alam mo. Ba't tumatawa ka? Hindi, kasi grabe ho talaga nung pinanood ko yung pagka-bareling in-assassinate po si yung clerk. Tapos nung inaaral ko, kasi tinitingnan ko kung sino ba ito? Tinanong ko pa nga, ChatGPT. Who is Charlie Kirk? Yung si Charlie Kirk, kung hindi nyo pa nababalitaan, ito po yung nabaril. Ito po ay isang political activist, author, and commentator na founder ng Turning Point USA, non-profit organization, ito, ng mga kabataan. Noong una, akala ko isang ordinaryong aktivista at leftist lang ito. Hindi po pala. Sa po pala ay ipinapasok niya ho ang salita ng Diyos sa sa bayan, tungkol sa bayan. Although ito ay sabi nila close daw kay Republican president na si Trump, medyo konserbatibo daw ito. Anyway, akin hindi ko kasi alam ang lahat na sinasabi niya at opinion niya. Hindi ho tama na gano'n ang gawin. Sa akin po, mamaya i-relate po natin yan doon sa plano ng mga demonyo sa Pilipinas. Ikikwento ko sa inyo. At eto na nga po. At alam nyo, ladies and gentlemen, dahil dito, meron akong nabasa, sana nga totoo. May nabasa ako na sabi ni Trump ay yung pumatay daw dito, ay yung nag-assassinate dito kay Charlie Kirk ay papatawan ng death penalty. Parang sabi nga nung iba, questionable yung ganong batas na gagawin ni parang executive order ni Trump. Dahil depende yan sa state sa Amerika. Pero dito daw parang may exemption or something like that. Sa loob-loob ko. Hindi ito kagad yung nasa loob ko nung napanood ko yung sabi ko, buti pa sila. Hindi, buti pa talaga sila. Kasi hindi naman sa hindi ko nilalang lang okay? Linawin ko, hindi ko nilalang lang. Ang pinatay doon, isa lang. Okay? Isang tao lang. Pero pinahalagahan na nila dahil nga naman sa tindi ng kanyang impluwensya. Nakakatuwa yun, palakpakan. Sa atin, ang pinapatay nitong korupsyon ay hindi lang iisang tao. Napakaraming tao ang pinapatay nitong korupsyon na ito. Can you just imagine? Billions. That billions can buy medicine for people, lalong-lalo na sa bayan natin. Yung mga namamatay dahil walang pangpa-ospital, namamatay dahil walang pera pangpagamot, namamatay dahil give up lang sila dahil wala na silang pera, dahil wala talaga, hindi kaya ng salary nila para sila ho ay gumaling doon sa sakit nila, kaya namamatay na lang eventually. Yung billions na yan, marami na sanang mapapakain yan, nagutom. 'Di ba? Na eventually napahamak, namatay dahil sa gutom. Ewan ko na lang bakit ang ating pamahalaan, ating presidente pakuya-kuya-kuy pa.
Natatawa na lang ako every time binabalita ng media yung independent body na ifo-form ng presidente. Putang ina, ang tagal. Ang tagal. Nakakabuisit na. Alam mo yung gano'n na wala bang pwedeng bilis kilos na presidente? Hindi, kasi alam mo, ito'y booking na booking na. Booking na ladies and gentlemen, yung insertion, nangyari pa yan noon pa. Dinideliberate pa lang yung 2025 budget, nangyari na yan. Yung mga blank doon sa budget, nangyari na yan. Last year pa yan eh. Anong petsa na? Magpapasko na uli. Tangina, naggagaguhan na tayo eh. Magpapasko na uli. Malapit na. Lumalabas na yung si Maria Chiari. At saka si Season ba yun? Si Jomas. Hindi si Jomas Season yun. Jose Maria Season ba yun? Diba magpapasko na? Last year pa ho nangyari yan. Kasi last year yan dideliberate eh. Yung budget na yan. The most corrupt budget. The most insertion. Ladies and gentlemen, the budget with a blank. Hanggang ngayon, wala pa. Yung lintik na... Tapos sasabihin mo, gaganong-ganong ka pa. Para kang sintu-sintu dyan eh. Why are you crying, Mr. President? Are you teary-eyed? Kailangan pang sabihin yun bilang signal. Signal ba yun? Para talagang sabihin mo na umiiyak ka? Yung iyak mo palabasin mo naman. Alam mo kung ako sa'yo, hire Sharon Cuneta. Magaling yan sa iyakan eh. Magaling na mga artista yan, sila Vilma Santos, i-hire mo. Yung teary-eyed mo, walang iyak. Hindi ko nga alam ba't ka gumaganon. Ano ka, napoposes? Tama na yung drama mo, Mr. President. Ano ka? Ayus-ayusin mo yan. Ito na lahat na ng tao eh. Inunahan ka pa ni Diskaya. Inunahan ka pa ni Magalong. Bumaba ka na kaya? Mag-resign ka na lang kaya? Alas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya. Ay, wait lang. Caption this. Pwede ba? Lagyan nyo yung caption nyo. Magandang itsura yan yun. Lagay mo sa baba yung caption nyo. Tangin ng pagmumukha yan, di mo mapapagkatiwalaan eh, no? Ayan. Oh. Sumama pa yung isa. Oh, di ba? Sige nga, paki-caption nga ho ito. Yeah. Ipopost ko nga ito sa social media ko. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Alam mo, tanong mo si Lacson. Kaibigan mo yun, di ba? Kaibigan mo yun. Tanong mo si Lacson. Tanong mo rin si Soto kung bakit na takot silang banggitin yung pangalan. Sus, kumpare. Wala talaga. Soto, nasira yung pangalan mo. Sayang. Sayang yung mga pinaglaban mo noon, nasira lang dahil dito. Hindi kasi, ladies and gentlemen, yung una, yung mga lumalabas na alam naman natin na talagang kasama niya at meron pa nga siyang statement, nakita ko na inamin niya talagang kaibigan niya, 'di ba? Yung sumagot siya kay
doon sa isang NUP na umalis at binanata na si Romualdez. Tapos nakaladkad daw yung pangalan ni Vico Soto, kaya ngayon pinagtanggol ngayon ni Tito Soto si Vico Soto. Tapos sinabi niya nga doon, na kaibigan niya man talaga niya si Martin Romualdez. Ayan tuloy, alam mo, nababahiran tuloy tayo ng paano magiging independent. Unang-una, ito, halimbawa, gustong-gustong pumunta sa Congress, hindi inimbitahan. Tapos ayaw naman pumunta sa Senado. Too much drama. Ay nako, why don't you just tell it all, di ba? Yan yung sinasabi nila kay ito si Soto at saka itong si Lacson, yan yung kanilang bukang bibig na bakit, actually sinabi pala, si Soto pala particular, na sinabi na bakit daw hindi pa pwede na maging state witness si Diskaya kasi dapat daw tell it all. Sabihin nyo yung kay Magalong. Since siya naman yung unang naggaganyan, sabihin nyo na lang si Magalong na tell it all na. Huwag ka na mamili ng lugar. Hindi ako naintindihan ko yung gusto niyang drama na sa Congress. Kaya lang hindi talaga mangyayari yun eh. Malabong mangyari yun. At sabi na nga ni Tiangco, kalokohan yung pagdinig sa kamera. O yung hearing na yan sa kamera. Isang kalokohan yan. Kasi nga po, iimbestiga mo sarili mo. Halimbawa, may krimen. Alam mo yan, pulis po kayo dati. May krimen. Pupunta ako ngayon sa presinto, sasabihin ko, sandali ako yung suspect sa pagnanakaw. Iimbestigahan ko sarili ko, ha? Tumabi muna yung mga investigador dyan. Ako na mag-iimbestiga sa sarili ko. Pero ikaw yung suspect. Parang gano'n ang ginagawa sa kamera iniimbestigahan nila yung sarili nila. Kaya nga sabi ni Tiangco, kalokohan niyang ganyan. Yung pag-iimbestiga sa sarili. Tapos, ito naman si Magalong, pilit ng pilit sa kamera. Hindi, sana lang, ano mo na sa Senate. Inunahan ka pa ng iba eh. Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro na Ayun naman pala, mas may kredibilidad ng Senate eh. Bakit doon sa Congress mo gustong pumunta? Sir, hindi po kayo imbitahan. Huwag na po kayong umasa na iimbitahan kayo doon. usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktiin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alam na ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya I am a soldier, no? And I came from a tactical unit. So I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko.
Eh, nagkataon naman na politiko ko, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay nako, Magalong. Anyway, ladies and gentlemen, ito ha. Ito na naman yung may pasabog. Ay nako. Sige na nga, itong mga to. May bago raw pasabog si Senator Ping Lacson tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. May nagdadala umano ng suhol. Mamaya ikikwento ko sa inyo yung plano nila sa People Power. Panoorin nyo. Ha? Panoorin nyo. Sa Senado. At para sa Update Live, mula sa Senado, nandyan po si Mean Los Baños. Mean, ano ba itong mga bagong sinabi ni Senator Lacson at ano ang kanyang mga naging basihan para dyan? Ruth, may nakuha nga raw na CCTV footage ang kampo ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na dumalaw dito sa Senado noong August 19 ang isa sa mga kawani ng construction companies na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. Ayun na. Base sa naunang sinabi ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara, nagdadala umano ng suhol ang staff na si Mina sa isang Beng Ramos na staff umano ni Senator Jinggoy Estrada. Itinanggi na noon ni Estrada na staff niya si Ramos, pero lumalabas na staff siya ng Senado at nakadetail sa Blue Ribbon Oversight Office Management bago nalipat sa motor pool. May ideya na raw sina Lacson kung kaninong opisina sa Senado dumalaw si Mina, pero magiging sentro raw ito ng susunod na Blue Ribbon hearing sa Webes, September 18. Mukhang alam ko na patutunguhan ito. Eto parte ito ng mga plano eh. Alam nyo, there is a great big conspiracy na nangyayari ngayon sa ating bayan. Malungkot man unawain at intindihin, marami ang nagagamit dito sa conspiracy na ito. Alam na natin kung sino ang punot dulo. Alam na natin sa puso natin kung sino talaga ang pinaka-corrupt na opisyal. Alam na natin yan. Pero ngayon, tila nililihis kung kani-kanino, kung sino-sino. Nabuking na nung una, binubuking na ng paulit-ulit ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ngayon, binago ang kwento ng script ng Kamara. Tila sa pagpapalit ng leadership sa Senado, tila yung script na yon ay pinipick up na, sinasakyan na ngayon ng Senado. Sa tingin ko, meron ng unti-unting pagtatakip kung sino talaga ang punot dulot, mastermind. Sabi nga, di ba ni Magalong, mastermind si Zaldico. Tama, mali? Oh. Pero, meron pang mas mastermind. Tangina, sino pa ba yun? I mean, bobo na lang ang hindi makahula nun. Sa totoo lang, bobo lang. Bobo, o di kaya kakampi nung tao na yun. Pinasecure na raw ang kopya ng CCTV at kasamang ipatatawag sa pagdinig ang operator nito. Bukod dyan, sinabi rin ni Lacson na wala silang sasantuhin kahit pakasamahan nila sa Senado. Yun. So ang punot dulo na ngayon, yung Senado na. Now you understand kung bakit nagkaroon ng change in leadership. Ha? Now you understand kung bakit nagkaroon ng pagbabago ng leadership. Kasi magbabago na ang direction. Gago!
Nagpaliwanag na raw sa ngayon ang staff na si Beng Ramos. Humingi ng 2 araw na extension si Lacson bago isagawa ang susunod na hearing para raw ma-mark ng maayos ang mga ebidensya. Ipatatawag na raw sila Bryce Hernandez kahit na ang tingin nila Lacson hindi na siya credible. Maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya iimbitahan din daw ulit. Git ni Lacson baka pwedeng pag-aralan kung dapat silang mabigyan ng legislative immunity para kung ano man ang sabihin nila ay hindi magagamit laban sa kanila. Hindi raw sapat ang mga nauna nilang pahayag sa pagdinig ng Senado at Kamara para maging state witness. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan posibleng ipatawag sa mga susunod na pagdinig. Tsaka si Nakandaba Mayor Rene Maglangke at Yusek Roberto Bernardo. Pero pagilinaw ni Lacson, walang direktang link si Bonoan sa mga sinusuring anomalya. Narito Ruth ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Wala, di kayo ready. Boo! Alam nyo, eto sabi ko nga sa inyo there is a big conspiracy na pagtatakip na sa isang malaking nabuking. Alam naman natin na nabuking itong, kasi ganito nangyari dyan. Sa tingin ko, ito yung may opinion. At ito rin yung conspiracy na nangyayari sa ating bayan. Dahil sa baha. Totoo ito Nagsalita ang presidente sa SONA na 5,500 flood control project. Sinagot siya ng langit at sinabing, ganun. Ganun. Eto ang baha kinabukasan. At sunod-sunod ang baha na nangyari sa Pilipinas na wala naman nung maaring source nun kung hindi ang langit, kung hindi ang lumikha sa tao. Ibig sabihin, this is a work of God to reveal what is really happening to our country. This is the hand of God to show us kung gaano na tayo kakurap na bansa. No matter how they can pay the media, kahit gaano pa nila kayang bayaran ang bawat istasyon at pagtakpan ito, sabihan na fake news ang mga Duterte, sabihan na hindi totoo ganito, ganire. Hindi mo maaaring pagtakpan ang baha. At yung baha na yan, hindi ho yung gawa ng tao o ninuman. Yang baha na yan, galing na po yan sa langit, yan tubig na yan. Ngayon, walang choice. Walang choice ang gobyerno. Hindi nila pwedeng i-deny na may baha. Kasi na-experience, nakikita ng tao na experience. Ngayon, paano nila susolusyonan ito? Alam mo, ako personal, may alam ako na they hired a PR to handle this. They did. And I think, kasi itong PR na to, hindi ko na lang babanggitin, pero meron akong knowledge dito sa PR na to. Magaling ito gumanon Ginanon nila. Alam nilang may baha, may problema. Gawin natin, ilabas natin yung sarili natin at sisihin natin yung ibang tao. So, ganun ang ginawa ni Marcos, di ba? Mahiya naman kayo. Tangina, palakpakan yung mga hindot. Ganyan. So, as if Marcos would be the hero dahil pinansin niya o initiate niya yung panawagan ng korupsyon sa flood control o sa mga proyektong ghost. Parang ang dating, wala akong kasalanan, kayo ang may kasalanan. Di ba? Ang tanong, ito problema. Nung pagbanggit niya nun, may kasalanan. Kasi yung kasalanan na yon,
na nagdudulot ng baha. Ano yung kasalanan na yung korupsyon na nagdudulot ng baha? Ay kailangan merong managot. So iniligtas ni Marcos yung sarili niya. Ang problema ngayon, kailangan may maituro. Tama, mali. Alam ng lahat ng tao, through the revelation of congressman like Tiangco, kung sino may hawak ng budget ng Pilipinas. Which is, sinabi na nga ni VP Sara Duterte yun noon. Tinawag ninyong fake news. Ngayon, bakit hindi nyo tawagin si Tiangco fake news? Binabanggit na niya ngayon yung mga insertion na nangyari. So tinutukoy niya na kung sino. Eto, this time si Magalong, sinabi na nga niya mismo. Si Zaldico. At may mas mataas pa dyan. Abay, sino pa bang mas mataas kay Zaldico? Diba? Hindi naman na dating kailangan. Ikaw din pala eh. You're afraid to mention the name that should not be mentioned. So ngayon, tumatama ngayon, walang iba kung hindi kay Romualdez at kay Zaldico. Yung pahayag ni Marcos. Ang problema, paano ngayon iikot yun? Eto na. Dito na gumagalaw na naman yung teorya na kailangan may baling sa iba. Sino ang babalingan ngayon? Lahat ng kalaban sa politika. Ipapaliwanag ko at patutunayan ko sa inyo, maya-maya yan. Yung plano na yan. Walang iba ko hindi ang mga Duterte. Sila ang may kasalanan nitong lahat ng bagay na ito at ang lahat ng kaalyado nila sa Senado. Kaya nga, ang tono ng Kamara, ayan na, binuking na ni Diskaya, di ba? Mga congressman ito. Pero ang Kamara, ibinubuking ngayon, sinasabi ngayon yung mga senador. Hindi ko maintindihan. Si Lacson at saka si Soto, parang tila, ganun ang tono. Alam naman natin yung mga pumapalag lang dyan, yung minority. Yung iba, tameme naman eh. Bakit? May personal interest eh. Negosyante eh. Di ba? O kaya yung iba, talagang gusto lang sa posisyon, ayaw maalis. Mahirap kumontra at mahirap lumaban sa presidente. So tila, yung Senado, babanatan ng sarili nila. Kesyo ang dating pa, wala kaming sasantuhin. Hindi yun eh. It's really obvious na sinasakyan na ninyo yung script ng Kamara para maiwas doon sa mastermind. O mamaya, meron ako at meron pa silang ginagawa na matindi ngayon. Pero bago yan, eto, tingnan ninyo to. Panoorin nyo ito. Inirekomenda ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Pero hindi pinagbigyan nito ni Senate President Tito Soto. Itinuturing naman ng customs na smuggled ang ilan sa luxury cars ng mga Diskaya. May report si Marizo Mali. Dito na nga tayo sa Wagyu Red. Sa mamahaling Ito yung sasakyan ng trending trend. mag-asawang Curly at Sara Diskaya, 15 ang nakitaan ng irregularidad ng Bureau of Customs. 8 sa mga ito ang walang import entry records at certificates of payment at pwedeng ituring na smuggled ayon sa customs. 7 ang may import entry documents pero walang certificates of payment. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Ang natitirang 14 na sasakyan, kompleto sa papeles pero sasailalim pa rin sa post-entry audit. May hanggang katapusan ng buwan ang mga Diskaya para ipakita ang Kailangan ko na palang ayusin yung ano ko. Alam mo, may luxury. Mga papel na mga Bentley ko. Saka ano ba yun? Lamborghini. sa kanilang dokumento. Kung hindi, maglalabas ang customs ng warrant of seizure and detention. Kung meron po silang
dokumento na kailangan pa makita, magpo-comply ho kami. Hindi naman isinasantabi ng customs na posibleng may kinalaman sa pagpuslit ng mga sasakyan ang 10 sa kanilang mga tauhan. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? We will have to make even our own people accountable. Ang mga luxury car na mga Diskaya naungkat sa gitna ng issue ng mga anomalyang flood control projects kung saan contractor ang mga kumpanya ng mga Diskaya. Napag-usapan naman sa House hearing kahapon ang biglang paglobo ng yaman ng mga Diskaya mula 2016. Sabi kahapon ni Curly, gross revenue ang ipinresenta at hindi pa nabawas sa mga halagang iyon ang kanilang puhunan. Paliwanag naman ng kanyang abogado, Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. hindi rin daw sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Taliwas sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senado nitong Lunes. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi sanay sa ganyan. Kahapon, natanong si Curly sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang congressmen at iba pang opisyal ng gobyerno. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa Justice Department para irekomenda maging state witness si Diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Soto. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell-all ba yan? Yan pala yung tell-all na yan. Si Ping ang nagsabi. Di ba? Kung tell-all Kasi yan, dapat nga, oo, di ba, buo. pag-usapan natin. Pero ano sinabi? puro congressman ang binanggit Saka meron pang mga nagke-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, hindi ko pinirma. So sa tono na yan, halatang parang sinasabi niya, puro congressman ang binanggit So kailangan talaga may banggitin na senador. Naku. Hindi ko sinasabing malinis sa mga senador Hindi ko sinasabi yan. Yes, maybe they are part of insertion, maybe part sila ng... Kasi remember, not all insertion, amendments ang tawag kasi talaga dyan, are not, or masasabi nating wrong lahat ng insertion. Ngayon, maaring may mga iba dyan na nag-insertion, pero dealing with the contractor, walang say ang senator dyan. Kasi sa akin sa tingin ko pananaw ko lang po ito. Dahil una-una, district ho yun Unless that particular senator, close niya yung congressman na may hawak ng distrito na yun. Diba remember, ang laging, ito'y, knowledge na sa lahat ng tao ito, na ang naglalagay ng district engineer ay walang iba kung hindi congressman, hindi naman senator Kasi national lang senator So, hindi ko lang magets na tila ang tono ni Soto at ni Lacson papunta sa kapwa nila instead of i-follow up nila yung sinasabi ni Diskaya about Romualdez, about Zaldico, paano nasabi yun, paano napatunayan yun. Hindi Ang dating, hanap tayo sa mga kasama natin. Which is the same tone ng Kamara. So meron talagang ewan ko kung matatawag ba nating grand plan, grand scheme, itong ganitong klaseng propaganda. Hindi ko pinirma. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians
that are involved in Ghost and Substandard project. Napakalabo niyan. Sa isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Kasi nga meron niyang... Sa tingin mo makakapag-corrupt mag-isa yan? Dilima naman. Ginagawa tayong tanga nito mga to. Hindi kasi, I mean, sige. Bakit di na lang sabihin ni Soto ganito kasimple? Sige, gusto natin yan. Gawin natin silang state witness. Isoli nila lahat ng kanilang mga luxury cars. Di ba? Ganun. I mean, you are interested in getting the money na nakuha nila, pero hindi ka sarado na, sige, gawin natin yan. Gawin nating state witness. Kasi alam mong meron pa talaga. Imposible makakapag-corrupt sila nang wala silang kasama sa loob ng gobyerno. Anak naman ng wewe. Ginagawa nyo kaming tanga. Buti na lang hindi tanga mga Duterte supporter. Di katulad ng mga supporter nyo. Boss Lina, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Sa ilalim ng Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga requisitos para rito. Pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Mariz Umali nagbabalita para... Mali na naman to si Utoy. Bahala ka, Utoy. Anyway, ito lang masasabi natin dyan. It's really obvious kung ano yung pinalalabas nila. Ano yun? Tama na si Diskaya. Ending na si Diskaya. Kung sino man ang sumunod kay Diskaya in naming the God. The gods pala, dalawa yun malilintikan. Ganun lang kasimple. Iyan ang pinalalabas nila ngayon Halatang halata na yung signs. Kasi kung ikaw nga naman, contractor ka, may alam ka, alam mo kung ano nangyayari. O di kaya ikaw ay opisyal ng DPWH, alam mo nangyayari kung sino ang mastermind. Papangalanan mo pa ba? Kita mo nga ang inaabot ni Diskaya ang pagbabatikos, inaabot ni Diskaya after saying the truth. Tingnan mo inaabot ni Diskaya. Would you do the same thing na ginawa ni Diskaya? No, of course not. Ayoko, I will play safe. Tandaan ninyo, walang morality to mga hayop na to. Hindi, that's the truth. Pagbalik-balik tarin mo, mga kababayan, magpapatalo ka ng bilyon sa casino, wala kang moral. Bilyon hindi milyon. Alam nyo ba gaano kalaki ang bilyon? Grabe sabi nga doon 5 feet by 5 feet daw, tapos 4 ang height. Ganong kadami ang bilyon. Kaya mong ipatalo yun. May konsensya ka pa ba? Meron ka ba bang moral nun? Wala na. So ano ibig ko sabihin? Why would you say the name that cannot be mentioned? Anong purpose mo? Para sa bayan? Hindi. I don't think you would do that. Second, kita mo inaabot ni Diskaya ngayon. Kesa na sila ay sana suportahan ng Senado, wala. Dinidiscourage pa nito ni Lacson at saka nito ni Soto. Oo, kunwari, objective, pero obvious naman yung pagiging pagdi-discourage nila ni Soto at saka ni Lacson dito kay Diskaya. So gagawin mo pa ba na sabihin ang alam mo? Hindi na. Malilintikan ka Di ba? Simple lang Kaya nga alam nyo, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, napupunta na tayo doon sa pinaka sa tingin ko nagiging grand plan. Okay? Dito natin sisimulan. Ito pala muna, bago yan, ito po muna. Yung pahayag ni Barsaga. Well, I believe that
if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. Parang condescending yung sagot niya. Why, sir? Kasi tinanong pa, obvious ba? Why, sir? Because I'm speaker. Sino ba nagdidesisyon sa ba? Itong mga media eh. Why, sir? Why, sir? Sino may sagot niya? Parang galit. Parang, hindi pa ba obvious? And, do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous flood control projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Good afternoon. What's the first... Yun ang pahayag niya. So, gusto daw niya, sino ba ito? Basta ito yung si Barsaga na NUP leader daw ito eh. So, isang party na leader ng NUP na partido. Although not the main leader, yung pinaka-top, pero isa ito sa mga leader. Anyway, anong relevance itong issue na ito? Kasi una-una, ladies and gentlemen, ayan na nga eh, mismo nga kapwa congressman, alam na nila kung sino yung mastermind. Pero iba ang takbo ng Senado ngayon, di ba? Kaya ka magtataka. Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ang dahilan. Yan. Di po ako nagsabi niyan, DWIC para malinaw. PBBM, duda sa aligasyon ng mga diskaya. Laban kay Speaker Romualdez. Di ba? Diyan pa lang, kitang-kita mo na anong klaseng conspiracy na o masasabi nating teorya na nangyayari ngayon. Babalik ko kayo doon sa kwento ko na nagsalita si Bongbong Marcos at sinabi niya, mahiya naman kayo, walang niya kayo, ganyan-ganyan, di ba? Flood control project, di ba? Kasi nanggaling yan doon sa una, pinagmalaki ko, ako ay merong 5,500 na flood control. Kinabukasan, binagyo, nag-flood, tapos sunod-sunod na. So buong taon, sunod-sunod na kapalpakan sa budget, sa mga ghost project. Wala nang choice si Marcos kung hindi iibaling sa iba, isisi. Nung nagsalita siya, mga walang niya naman kayo, bla 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 bla. Ang problema, yung totoo, yung katotohanan lumalabas. Di ba? Ano yung lumalabas? Ayan na nga, sila Diskaya, etong batang tong congressman na ito, si Magalong, sinasabi nila kung sino talaga ang may reason. Ngayon, kailangan ng kabigin. Parang palpak na naman si Marcos doon. Sabi niya, palpak na naman ako dito Mali na naman Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang tae, kahit ilagay mo sa supot yan, itago mo yan sa ilalim ng kama mo, mangangamoy at mangangamoy yan. Ang kasalanan, hindi, lalabas at lalabas yan. Bakit? Nasusulat yan di ba? Nasusulat yan lahat ng sikreto lalabas, lahat ng baho lalabas. It will be eventually mapapakita sa liwanag. Yan ang nangyayari. Kahit anong pagtatakip, tingnan nyo, sinusubukan niyang takpan yung sarili niya na isinisi niya sa tao. Bumuebuelta Sino may kasalanan? Yung pinsan niya. Sino nagkukonsindi sa pinsan niya? Siya. Naku, patay tayo dyan. So, paano gagawin natin ngayon? Ibaling natin sa iba. Sino ang perfect target? Ang mga Duterte. Sino ang perfect na kakuntsaba ng mga Duterte? Ang mga senador na kumampi kay Inday Sara. Gago! Perfect target yun Di ba? Basahin natin yung article na to Papakita ko sa inyo itong article na to. Kung ano yung sinabi dito ng DWIC. Maganda yung sinabi dito. Ayan Ito yan DWIC yan Duda si Pangulong Marcos sa aligasyon ng mga diskaya na sangkot si Speaker Romualdez. Ito'y ayon kay Pangulong Marcos dahil maraming nabibiktima ng name dropping. Name dropping kaagad. Yeah?
Ayon sa punong ehekutibo, dapat mag-ingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o madaling mapaniwala. Gayunpaman, sinabi ng presidente na titignan ng bagay nito para malaman kung may sapat na basihan ng pagdawit sa speaker. Ito tingnan nyo yung last. Dagdag pa ng Pangulo. Bagamat hindi krimen ang pag-name drop, krimen naman ang paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. Naku po, matindi ito. Mukhang, alam mo yon, instead na talagang suportahan yung mga revelasyon ng Diskaya, talagang, ito palang nililigtas mo na eh. Sinasabi mo na name dropping eh. Di ba? Yan yung G's of all, yung sa news na yan eh. Dini-name drop ng Diskaya si Romualdez. Sabi nga sa huli, di ba? Pag diname drop, krimen naman ng paggamit ng pangalang ng iba para magnakaw. So, parang sinasabi niya, yung mga congressman, ginagamit lang ang pangalan ni Romualdez at ni Zaldico para magnakaw. Di ba? Binibigyan niya na ng justification. Parang sinasabi niya, hindi, ginamit lang ng mga congressman niyang si Romualdez, yung pangalan ni Romualdez at saka ni Zaldico para makapagnakaw. Pero hindi naman talaga sila sangkot. Gago! Again, may punto ba? Banat bay o wala? Be objective. Eto, tanungin ko kayo. Ano sabi ni Tiangco? Di ba sabi ni Tiangco, si Zaldico ang naglalagay o nag-insert ng how many billions sa different district? Hindi po ako nagsabi niyan, si Tiangco po ang nagsabi niyan. Kalyado ng Pangulo. Sinabi niya, si Zaldico, siya nag-decide. Magkano natanggap ng party list? 2 billion. Yung pamangkin niya, 2 billion din. Na pangkaraniwan lang daw, swerte ka na nga daw pag nakatanggap ka ng 150 million na proyekto. Eto, 2 billion. Hindi lang yun, 2 billion sa kanya, sa partido niya, ay sa party list niya, 2 billion doon sa pamangkin niya. Tapos may mga inalat pa sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nagsabi niyan, hindi ako. So, sa tingin ninyo, may nagtanong nga sa kanya paano magagawa ni Zaldico yun? Wala, makapangyarihan lang siya. Hindi, paano niya magagawa yun? Tama, tanong, kayo makakasagot nun. Walang tanga na magsasabi, hindi, magaling lang talaga si Zaldico. Kaya niya nagawa yun. You cannot do that unless inapprove ka ng Speaker of the House. Tama, mali. Di ba? Ngayon, wala bang name dropping ba yung ginawa ni Diskaya? Wala bang ebidensya? Yung mga dokumentong pinresinta ni Tiangco ay galing mismo sa Kamara. So, anong ibig ko lang sabihin? Merong possibility. Kung ikaw, piskal, siguradong masasabi mong may probable cause. Yes, hindi pa napapatunayan na guilty, pero may probable cause. So, for Marcos to say na duda siya na si Speaker Romualdez ang may kasalanan, ito'y malawakang pagtatakip sa matinding anumalyang nangyayari sa ating bayan. Hindi pa ba obvious? Gusto nyo pang malaman kung paano tinatakpan? Diba? Again, sinasabi ko, balik tayo sa kwento natin. Lagi ko kayo babalik para maintindihan ninyo yung grand conspiracy sa nangyayari ngayon. Nagsalita ang Pangulo, pinagmalaki niya, may 5,500 flood control. Kinabukasan, binagyo, binaha. Buong taon, binagyo, binaha. Buong taon, na-booking ang budget. Pangalawang SONA, pangatlong SONA, sinabi niya, ito, walang niya kayo, ganyan, kayo may kasalanan, bla bla bla, para iiwas yung sarili, para manisin ng iba. Ang problema,
naengganyo tuloy yung mga tao magsalita at nabuking eventually na si Zaldico daw di umano at saka si Romualdez di umano ang may kasalanan nitong lahat ng nangyayari na ito. Di ba? So ngayon, kailangan bawiin, kailangan kabigin. So nagpa-interview si Marcos at sinabi niya yan. Ito pa matindi, ha? Ito matindi. Ito. Papakita ko lang sa inyo. Ito, panoorin ninyo, ha? Oh. Singilin ang korap. Yan ang sigaw ng ilang progresibong grupo sa ikinasa nilang kilos protesta sa harap ng EDSA Shrine ngayong araw. Pinangunahan ng ilang pro-democracy groups ang protesta tulad ng Tindig Pilipinas at Kalipunan ng Kilosang Masa. Nandiyan din po ang ibang grupo ng mga manggagawa, kabataan at mga miyembro ng simbahan. Panawagan nila buuin na ang isang independent commission para mapanagot ang mga kurakot o mano, hindi lang sa DPWH pero hanggang sa Kongreso. Huwag din daw dapat matapos lang sa investigasyon ng proseso kundi kailangang may makulong na sangkot sa katiwalian. Ayon sa MMDA, nasa 200 individual ang nakilahok sa rally. Bago yan, isang misa muna ang sinagawa sa EDSA Shrine sa pangunguna ng Clergy for Good Governance. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Ilabas na ang SALE ng lahat ng mga government officials, lalong-lalo na yung mga nasa Senado at Kongreso. Dapat lahat po ay dapat wala po talagang sinasanto dito. Dapat lahat, okay? Hindi. Kasi alam nyo bakit ko ito pinakita? Alam naman natin kung paano ginamit ng matindi ang mga makakaliwa nitong nakaraang panahon ni Romualdez. Alam mo natin 'yan. Talagang they were weaponized. Although sabi ko nga sa inyo, ito mga makakaliwa na ito po ay mga tawag dito, mga traidor. Okay? Pero gayunpaman, napaka-obvious. Etong nangyayari na to ay ewan ko kung inutusan sila o may kumpas ng kamera. Kasi, papakita ko sa inyo ha. Ayan po yung parte nun. Kita ninyo? Yung mga nasa picture? Sino yan? Diskaya, BP Sara, yung isang, kita niyo ito isa? Yung isang engineer, yung district engineer, tapos si Pulong. Di ba? Ang alam ko, congressman. Di ba? Ang binanggit si Zaldico tsaka si Romualdez. Bakit yung Duterte nandyan? That's why I think this is part of that grand plan. Naiiwas kay Martin Romualdez at kay Zaldico ang investigasyon at ipunta sa mga Duterte. Kasi alam nila nagalit na ang taong bayan. Alam nila nagalit na ang taong bayan. Nakikita pa yung nangyayari sa Indonesia, nangyayari sa Nepal. Alam nilang konti na lang, sasabog na ang galit ng taong bayan sa Pilipinas. Kaya, paano nila ito kokontrahin? Weaponize yung certain group na mahilig mag-rally. Itong mga makakaliwa. Di ba? Iyon lang ho yun eh. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, ito na. Itong makakaliwa, wala ho ba kayong mga congressman sa Senado? Ayan nga, nagsasalita pa. Ay, sa Senado, sa Kamara. Ayan, nagsasalita pa eh. Hindi nyo alam yan? Yung korupsyon na nangyayari sa loob. Sasabihin ninyo, tell it all, Congressman, Senado. Pero sa totoo lang, ang target nyo, yung 4 lang na yan. Actually, ang talagang target nyo lang, mga Duterte. Dinindikit nyo lang, si Diskaya at saka yung isang district engineer dun sa mga Duterte. No. Again, ito, papakita. Wait lang, ha. Kasi para mas maunawaan natin. Dali,
Kasi mas... Tandaan ninyo, ito mga makakaliwa ito ha. Ha? Okay? Makakaliwa ito. Merong alitan dating anak bayan at yung akbayan. Hindi yan magkakasundo. Sabi nga nito, sabi ni Ka Eric, yung akbayan, mga hilaw na komunista, something like that. I forgot koning exact term na ginamit niya. Parang breakaway group yan with the left. With the alam natin, CPP, NPA, NDF. Di ba? Pero, ladies and gentlemen, akbayan yan ha. Namumuno dyan. Sandali. Yung kanilang membro ba, nasaan? Remember, si Risa Ontiveros, isa sa mga kanilang tinuturing na pinuno, ay nasa majority block na Senate. May posisyon pa doon. Ano ang ibig sabihin ng majority block? Partido ng presidente yun. Ibig sabihin na doon ka sa kampo ng presidente ni Marcos. So, how legit na mag-lead ka ng ganyan o kayo yung kasi sila yan eh. Alam nyo kung bakit nila ginagawa ito? Kasi magkakaroon ng rally yung talagang taong bayan. Ito, they're trying to ang tawag dito? Para nilang kinikidnap na yung idea na magrarally tayo laban sa korupsyon. Yun yung ginagawa nila eh. Parang sinasabi nila, hindi, kami ang may karapatang magrally sa uunahan na namin. Kaya lang kasi ang bagal yung iba eh. Matagal ko nang pinapanawagan na magrally at magprotesta tayo at saka yung mga organizer na sana simulan na natin. Again, peaceful, legal, and under the bound of our Constitution. Yung rally na dapat nating gawin. I am not in any way agree sa violence. Ayoko ng violence. Kung magrarally, dapat talaga ay peaceful rally. Ipakita. Kasi nagawa naman natin yan dati. Di ba? So, gawin natin. Kaya lang ngayon, para nang kinikidnap nila yung idea na sila lang ang may karapatan at sila lang ang quote-unquote anti-corruption. In the first place, di ba? Si Risa, malinis ba? Di ba na-involved din siya sa di umano mga alleged issues? Pangalawa, iyang mga congressman ba ninyo sa loob? Nagsalita ba kayo ng laban kay Zaldico o kaya kay Speaker? Hindi. So you do not have the moral authority to be there. Sino lang ang target nyo? Duterte. Mga hindot kayo. Mantakin mo ang pinangalanan na yung dalawang leader ninyo. Ngayon, ang pupuntirin nyo lang, ang nakalagay lang dyan, Duterte. Akala ko ba, ito lahat, sasabihin ninyo. Ba't hindi nyo, sige, huwag tayo maglagay ng kulay. Lahat ilagay nyo dyan. Isama nyo si Martin. Asan si Marcos dyan? Dati-rati pag nagrarally kayo, ang presidente sinusunog ninyo. Dati rally, lumalaban kayo sa presidente. Ngayon, sino nakalaban nyo? Yung kalaban ng presidente. First time in the history yan, yung mga ulol na mga aktivista na yan, yung mga makakaliwa na yan, laging kalaban yan yung nakaupong gobyerno. For the first time, ang hanggang ngayon, ang kinakalaban nila yung wala na sa gobyerno. Gago! Alam mo kung bakit? Alam nila kasi magiging presidente na si VP Sara Duterte. Alam nila yan. Alam nilang magiging presidente na at ayaw nila yan kasi yung kalokohan nila hindi papayagan ni VP Sara Duterte. O, tuloy natin tong kawalang yan. Ay, huwag na natin tuloy yan. Walang kwenta. So, paano na banat bay? Ako may nabasa lang ako. Ayan. Merong pagtitipong mangyayari sa September 13. Ha? Sa EDSA Shrine. September 13. Nakita ko ito
kay post ni Attorney Trixie. Ladies and gentlemen, marami na po ang ngayon announcement na kung ano-anong rally. Okay? So, sana umantabayan lang kayo sa mga lehitimong vlogger ng mga Duterte supporter. Wala nang iba. I mean, banateros. Alam nyo naman yan. Hindi po kami mag-a-announce dito na alanganin ng mga gathering. Ayaw na ayaw. Kaya sa matter of fact, I hate solicitation and everything. Ayoko yan. So, maaasahan nyo na i-announce namin dito yung mga lehitimong rally, lehitimong pagtitipon at protesta. At gayon pa man sa mga kilala ninyong mga vlogger na sila Attorney Trixie Cruz Angeles. Yang mga lehitimo na yan, nila Joey, sila ho yung mga nag-a-announce ng lehitimong rally na walang hingi ang magaganap. Okay? At ito pa, meron pa tayong final na plano ng mga demonyong nahuhuli na. Itong nakita niyo itong post ni Madam Lorraine na sinare ni Kifi. Ito po ay ang kanilang pag wala na talagang resort na mangyayari, halimbawa masisi na talaga yung kanilang pinuno, tamaan na. Kasi ganito, ikikwento ko lang sa inyo. Kung sakaling lumaki ang mga pagtitipon, kung sakaling magkaroon ng pagpapalit ng presidente, ang makikinabang walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tama, mali. Billions of money ang nakurap. Billions. Alam naman natin ang mga rallyista, lalo na yung mga makakaliwa na yan, nababayaran ng mga leaders niyan. They can be paid. Billions ang nakurap ng mga demonyo. Pwede silang magbayad ng billions sa mga leader to create chaos in our country and remove the president. They can do that. The problem is the sitting vice president is a Duterte. So therefore, ayaw nila nun. Kasi, itong demonyo na ito, di ko na lang papangalanan. Hindi siya papayag na maupo ang presidente si VP Sara Duterte. Gagawin niya na at ginawa niya ng lahat para masira si VP Sara Duterte. So the only way na hindi maupo si VP Sara Duterte is to assassinate the vice president. I hope and I pray God would really protect VP Sara Duterte. Kasi imagine niyo eto, this is just a theory. Ako yung demonyo. Natuturo na ako. Marami naman akong pera. Gagamitin ko na lang itong mga bayarang rallyista para mag-rally to unseat the president. Tapos, yayariin ko si BP. Tapos, sino maupo? I can pay, since may pera, anyone, sino ba mag-uupo dyan? Alam naman natin ang sistema nangyari sa ating bansa. Mga kasundaluhan, o di kaya ang Supreme Court, di ba? Sila yung napanumpa nun. I can pay billions. Billions na eh. Ang usapan dito, hindi millions, billions. To sit someone that I want. Di ba? Plus, if I have the support of the West. Remember, galit ang West dito sa mga Duterte because of the foreign policy.
ng Duterte na hindi awayin ang China. Di ba? So, ibig sabihin, no, ladies and gentlemen, with all the instrument surrounding how to replace the president, the vice president, they can do it. They have the money, they have the power, they have the support of the West. Kaya nakakatakot to, mga kababayan. Kaya nga alam nyo, is this hopeless? I don't think so. Why? Because we have a God who sees everything. I know it sounds, yun na lang ba talaga pag-asa natin? Yes. Yes, that's our, yan na lang pag-asa natin. Tandaan ninyo sa buhay, pag tayo may pinagdadaanan, dalawang bagay lang. Sa buhay ito, pag may dalawang bagay lang, para solusyonan ng problema sa buhay mo. Your way or God's way. Kaya nga, hindi ako pabor sa violence. We have to do it God's way. He has a way to reveal the truth. He can touch people's heart to change it and fight for our country. He can move people. He can use stones. Remember, in the Old Testament, He can use stones to speak about His words, His message. He can use anyone He wants if we would just trust in Him. Kaya, let's just, alam mo, wala. If we would just depend on human beings, we would get frustrated. Yan ang tandaan nyo. Nakaka-frustrate ang magtiwala sa tao. Nakaka-frustrate ang maniwala sa tao. Kaya nga ang best way niyan is really pray for our country na Lord, please naman, grabe na ang korupsyon, grabe na ang nangyayari sa bayan namin. Tulungan nyo naman kami. Yun lang yun. Ipanalangin natin ang ating Vice President na wala mangyari. Dahil hindi ho tama na may mangyari ho sa ating Vice President. At sana kung magkaroon man ng pagpapalit ng gobyerno, protect everyone. Yun lang sa akin. Ako, sabi ko nga sa inyo, legal and peaceful ang sanang mangyari sa ating bayan. Yun lang. Ako ayan. I always say that. Legal, peaceful ang mangyari sa ating bayan. Pero kasama po ang legal process ay yung magprotesta tayo. Ipahayag natin sa ating gobyerno ang ating nararamdaman. Ipakita natin. Kaya nga ho, ladies and gentlemen, eto sa September 13, sana po ay dumayo kayo sa EDSA Shrine. Magkita-kita ho tayo dyan. Ha? Maraming salamat po. God bless everyone. Mabuhay po ang bayang Pilipinas.